Good evening mga idol. Nagbabalik ang Art Bonsai 101. So ito ay i-share ko sa inyo ay ang puno ng Buxus harlandi ay na from cuttings. Shoutout doon sa lahat na nakabili sa akin ng Buxus harlandi ng mga nakaraang buwan. So ito yung latest ng aking mother plant at kung paano ko siya dinevelop at kung paano siya sisimulan. So yun. Tapos, bibigyan ko muna kayo ng ano, dahil lagi ko itong pinapakita sa inyo yung Buxus harlandi, kung paano magpa-wild ng ganito. Ayan. Nakita nyo to? Ang ganda ng dahon, di ba? So, may multiply siya. Okay. Ganda ng multiply niya. So, kada may, ano siya, nagmo-multiply siya ng ganyan. Ayan. Nakita nyo? Ayan. Ganda ng multiply, oh. Diba? So, ito naman, tingnan nyo to. Ang pangit ng multiply niya, oh. So, tulog, di ba? Kaya siya tulog, gawa ng bulaklak. Masyado niya iniingatan yung bulaklak at yung pagkain, yung sustansya na pagkain na binibigay natin sa puno ay siya naman mismo napupunta lang doon mismo sa bulaklak niya. So dapat ang gawin natin, i-remove natin siya, tanggalin natin yung bulaklak. Ganyan lang ang mga idol. Ayan o, tinatanggal na ganun yan. Ginaganon lang. Ayan. So wag yung hayaan magkaroon ng bulaklak ang Buxus harlandi. So doon sa pag-aaral ko sa Buxus harlandi, may napagsabi na mahina daw ang bukso sa harlandi kapag full sunlight. Sabing ganyan. Well, sa nakita ko ay hindi naman. Actually, mas magandang full sunlight siya pero babantayan lang natin. Lagi tayo magtatanggal ng bulaklak para hindi magkaganito. So, tingnan nyo yung difference. Diba? So, ang pangit ng difference nila. Ito, matured. Ayaw mag-induce ng panibagong shoots. Gawa ng bulaklak. Nahaharang siya ng bulaklak. Dapat na maging sanga ang lalabas. Ang problema, may nakaharang na bulaklak. Kaya siya ganyan. So, ayun mga idol. So, sabi ko nga doon sa mga bumili sa akin, sundan nyo lang itong gagawin ko. So, ito ay, ang target ko ay showing size lang na Buxus harlandi. So, although kasi slow grower siya, so mahirap siyang palakihin. So, matagal. Ibig sabihin, matagal siyang palakihin. Kaya ang ginagawa ko lang sa Buxus harlandi ay masaya na ako, makagawa lang ako ng showing size sa Buxus harlandi. Nagaya nung ginawa ko doon sa isang buo ko dati. Tapos, ito ay isang tip. Pag may nakita kayong ganito sa baba, huwag niyong tatanggalin yan. Kasi, pag yan humatak yan, mamamaga itong base na to. So, mamamaga yan. Ito nyo to? Lalong lalaki ang gawa nito. Ngayon, pagka sakto na sa akin, yung laki ng nibari niya or base, doon ko pa lang siya puputulin. At ang kagandahan doon, pwede ko siya i-propagate din. So, yun. So, dumako na tayo ngayon doon sa ating branches. So, ito ay first branch. So, kung mapapansin nyo, halos 50% na siya dito. So, ang tinuturo ko dito ay 30% sa primary setback. Dahil, kapag kumuha tayo ng 1, 2, 3, secondary, ang mangyayari sa kanya is lalagpas, magiging 60%, tama? So, ang gagawin natin dito ngayon ay magsa-setback tayo sa first branch para hindi masyadong lumagpas yung sukat ng ating or diameter doon sa ating tronco, yung ating primary. So, ayan. So, doon sa tinuturo ko, kukuha lang ako dito ng 1, 3. So, ito yung 1, ito yung 1, ito naman yung number 3. So, dito ko siya puputulin. May tanong na naman, bakit 1, 3? Kasi nga, kung kukunin ko siya ng 1, 2, 3 kagad kumpleto, ang mangyayari sa kanya, mula dito hanggang dyan, ang haba, di ba? So, ang haba niya. So, kung ipoproportion natin yung susunod na secondary branches niya, kung magse-setback tayo dito sa 1, 2, 3 natin na to, kung halimbawa kukunin natin ng 1, 2, 3 kagad dyan, ang mangyayari sa kanya, mula dito hanggang dyan, divided by 2, kung 3 inches yan, naglalaro ito ng 4 inches pala to, yung haba na yan, 4 inches yan. So, kung sa 4 inches, divided by 2, yung secondary natin, ang haba nito is 2 inches. So, ganyan siya kahaba. Mula dito, ayan. Ngayon, tingnan nyo yung tronco kung gaano kalaki. Ang liit lang ng tronco niya, di ba? So, secondary pa lang yan. So, divided ulit tayo doon sa pagpasok ng tertiary. So, hahaba siya. Hanggang dito na siya. So, ganyan kahalayo ang ating tertiary branches. Di ba? Wala pa yung secondary natin na branches. First branch pa lang ang tinutukoy ko. Ngayon, pag idinagdag natin
ang secondary branches natin, ang mangyayari, ganyan siya kahaba. So, kung titignan natin, yung proportion ng trunk ay hindi, di ba? Kasi ang liit lang, stick lang siya, tapos ganyan kalapad ang kalalabasan niya. So, pag ganyan siya kalapad, yan yung tinatawag na payong. So, hindi siya proportion yung foliage niya pagdating sa trunk dahil nga ang liit lang ng tronco niya. So, ang gagawin ngayon natin dyan, doon tayo ngayon magpo-proportion, kaya tayo ginagawa natin mula dito hanggang dyan. So, naglalaro lang ng 2 inches yan divided by 2. So, lumalabas ngayon na tigwa 1 inches lang. So, kung 2 inches to, divided by 2, yung number 1 natin na secondary ay doon tutubo sa mismong divide ng ating primary. Tapos, sa dulo naman, nito ang number 3. At ulitin ko, yung number 2 natin, doon tutubo sa number 3 divided by 1 na divided lang ulit. Mag-add lang tayo ng 1 inches uli na dapat i-prepare natin ng tama ang node at doon dapat palabasin ang ating number 2 secondary para mabuo na ang ating secondary 1, 2, 3. Okay. Set back natin itong puno, yung branches. So, ito mga idol. So, dapat mataliman ating gamit. Putulin natin yan. So, ayan na. Naputol na natin mga idol. So, sabi ko nga doon sa mga nakabili sa akin, ito lang, sundin nyo lang yung ginagawa ko at makakagawa kayo ng shohin na malinis ang pagkayari. So, yun. So, nakuha na natin. So, ayan. Isusum ko lang para makita nyo. So, ayan. Ayun yung 1. Ito yung 3. Ayan. Tapos, kung mapapansin nyo yung tubo niya, hindi siya doon sa 12 o'clock. Hindi dito. Ayan. So, ito, naglalaro ito ng 11 o'clock yung node. Tapos ito namang number 3 natin ay nasa 1 o'clock. So, ayan. Okay? So, ayan. Na-layout natin yan. Tapos, ito pa, pag nagse-setback tayo ng branches, ay ng trunk or branches, pwede rin sa branches. Nakita nyo, ito yung setback. Diba? O, huwag tayong kukuha dito ng sanga. Kung in case na may tumubo o may mas prepare pang mas maganda na sanga para sa kanya. At ito yung setback natin, huwag tayong kukuha ng ganyang kalapit. Ito, yung branches na to dito. Kasi pag humatak to, ang pangit nito, yung part na yan. So minsan ay kadalasan nangyayari, nagiging sinukyan, lumalaki itong part na to, maliit rin, naiiwan to. So yan. Tanggalin natin itong isa na to. Tanggalin natin yung isa na to. Ayan. So ito ngayon yung back natin. Napansin nyo lagi, pag gumagawa ako, first, back, second. First, back, second. Kasi, ang reason ko doon, para makita natin lagi yung depth. Kasi kung uunahin natin yung second dito, hindi na natin makikita yung back branch dito, kundi dito lang tayo. So, makita lang natin dito sa 11 o'clock ang ating back branch. Hindi kagaya nung kabilaan, kanan kaliwa, meron tayong makikita ang silip. Ayan, putulin natin to. Walan tayo na isa dyan. So, ayan, malayo na ngayon siya, di ba? Nakita nyo. So, kanina, kesa dito, na malapit, dito sa setback natin na to, so, kinuha natin itong isa na to. Ayan. Tapos, ito, tanggal din to. Dahil itong isa na to, kaya natin tatanggalin, dahil meron na tayo dito. Yung paddings kasi nito, aabot na dyan. So, hindi natin kailangan yan, magbabanggaan na yan. So, bilangin lang natin ang branches natin mamaya. Ayan, tanggal din to. Tapos, ito, nung una, ganito lang din kalaki yan. So, after ilang buwan, ayun na siya, ang laki. Diba? So, balansehin natin na yung branches. Kung ito ganyan kalaki, kaya ganyan kataba, ganyan din kataba. So, ganun din. Babalansehin natin yan. Buti na lang, nagbigay. Nakita niyo ito. Nagbigay yung isa, diba? So, putulin natin ito. Setback natin. So, balanse na siya ngayon, diba? So, humina na ngayon yung isang sanga na yun. Ito na ngayon yung mga kabalansehan ng mga branches doon sa taas. Tapos, dito ngayon, nakita nyo to. Ito ang gagawin kong apex. So, ito, mula dito sa setback, hanggang dito, hanggang dyan, hanggang dyan, hanggang dyan, hanggang dito. So, dito,
part pa to ng trunk. So, ang ginawa lang natin, kaya tayo nag-setback dyan, para magkaroon tayo ng tapering doon sa trunk. Malaki, sunod ng laki, at sunod ng laki. Then, pag sinetback natin, ito na yung tapering niya. Pero ngayon, hindi natin puputulin yan. Gawa ng pinagwa-wild pa natin para ito ngayong naka-wire na to, mangawit at ganyan na yung magiging itsura niya. So, yun. Tapos, ito ngayong mga nandito na to, tatanggalin natin yan. Yung mga part na yan. So, wala na to. So, ayun na yun siya mga idol. Nakukuha na natin, di ba? Ito ngayon, ang lakas itong back branch na to, di ba? Lakas niyan. So, pipili lang tayo dyan. Iiwalan tayo ng 1-3. So, ito yung 1. Tanggalin natin to. So, pwede na yung dalawa na to. Ito. Kung mapapansin nyo, ito ay haba nito ay 2 inches. So, ito, mula dito hanggang dyan, 1 inches. Ito naman back branch, dahil umakyat tayo sa taas ng konti, at siya yung sumunod dun sa first branch. So, dito ngayon, naglalaro dyan. Mula dito hanggang dito ay 3/4 ang haba. So, pwede naman natin gawin parehas siya ng 1 inch. Pero, mas prefer ko to na 3/4 lang dahil hindi naman sila parehas ng lapad. Dahil si front, ang lapad niya is ganyan. So, magiging wide lang ng ating back ay ganyan lang. So, ganun lang siya. Kaya dapat, kung kaya nyo siksikin, siksikin nyo ng maayos. So, yun. So, 3/4, 3/4. Tanggal to. Tanggal yan. Tanggal to. Pahihinain natin yan mga idol. Dapat humina siya. Kasi pare-pares yung ano niya, yung dapat kain nila. Pag di natin tinanggal to, lalaki yan. Same nung pinutol ko dito. Same nung pinutol ko dyan. So, pahihinain natin yan. Kasi ito hindi naman natin kailangan to eh. Ito lang kailangan natin yung 1-3. Tinatanggal ko lang yung dahon sa ilalim. Pero doon sa taas hindi na. Ayan, nakita nyo. Ito yung pinapaliwanag ko lagi na yung movement ng trunk doon papunta. Nakita nyo yung base? Tignan nyo yung base. Tignan nyo yung mga base. Ayan yung pinakamalaking ugat niya. Diba? So, dapat, kung nandiyan yung malaking ugat, yung movement ng trunk natin, dyan magbigat. Kasi, sabihin no, napakalakas nito. So, kaya niyan dalhin yung bigat dito. Kung babalik natin, maliit yung ugat na yan, nandun ang bigat. Hindi siya magandang tignan. So, kung pwede naman ang mangyayari, itong movement nito, pwede pumunta dito, pwede pumunta sa part na yan, pero yung bigat natin, nandito pa rin. So, yun. Diba? So, wiring natin mga idol. So, ayan, na-wire na natin yung first branch, yung secondary 1-3. Tapos, ito naman, tatanggalan natin ng dahon sa ilalim. Ilalim lang. Ang ginagamit ko ngayong wire dito is 1.5 mm. Babukas lang tayo ng dahon sa ilalim kasi mahirap i-wire yan dahil yung ano niya, dahon niya, paikot. Yun. Tapos, pag nag-wire tayo, halimbawa, itong dalawa magkasama. Tapos itong dalawa magkasama. Minamalat pa ako niyan, mga idol. Na ano kasi kung nakaraan, naambunan ako. Kaya, ganyan ako magsalita. Ayun. Papansin nyo, ito yung trunk ko. Ito lang muna dalawa, nakapokus ako sa dalawa. First branch at saka itong continue ng trunk. Diyan ako lagi nakapokus. Hindi ako yung isang katutak na magsanga.
Boss, wag masikip. Wag masikip ang wiring para maganda. Pagka nilayout nyo siya, doon pa lang hihigpit. Nakita nyo ang luwag. Yan, di ba maluwag siya? Kasi doon na sa layout yan, sisikip. Sana yung mga nakabili sa akin mapanood nila to para maganda, hindi sayang ang effort. So, ayun, nakita nyo ang luwag, oh. Di ba? So, after natin ngayon ma-wire, tayo ay magli-layout. So, pagka gumagawa tayo lagi ng homegrown, ito kasi yung pinaka number one na lagi tinatanong sa akin, bakit daw yung number one is dapat laging nasa back? Kasi unang-una, yung number one secondary natin, ito yun, yung number one secondary natin, nagiging depth rin siya pagdating ng panahon. So, yun. Tapos, kaya kung mapapansin nyo, ang laki ng negative space ko lagi, gawa ng, lagi ko pinakikita yung mga pasilip natin ng mga sanga na kagaya ng nature kapag nasa wild tayo, tinitingnan natin yung mga puno na merong mga negative space at meron silang pasilip. Ayan. Tapos, masyadong malalim yung taniman natin. Ayan. Tapos, ang una natin i-layout, itong number 3. So, tingnan nyo to. Itong pinagtubuan ng ating primary doon sa trunk. Ito ngayong number 3 na to, kung saan yung movement itong pinakaunang-una, doon natin isesentro yan. Example, halimbawa, mula dito, kadiretsuhan. Halimbawa, yan. Mula dito, kadiretsuhan. Dito siya pupunta. Ayan, oh. Halimbawa, ito. Dito siya pupunta sa part na to. Yan. So, pag nilayout natin yan, prepare na natin yung sinasabi ko. Kung ito ay 1 inches, 1 inches, dapat 1 inches dapat nandito. At doon tutubo yung number 2. Ayan. Ganyan lang mga idol. Ayan siya. Nakita nyo? Yung layout. Continue. Hindi siya yung pumunta rito ganyan at biglang iginanyan dito. Sige na nun. Hindi. Dapat ganyan siya. Kung nakita nyo yung pinagsuplingan ng primary natin, yun yung mismo kadiretsuhan yan. Nilikot lang natin to pero yung movement niya parehas lang. Ayan. Di ba? Tapos ngayon, pag nilayout itong number 1 secondary, dapat yung unang layout niya dito pupunta. Halimbawa, yan. Papasok pa rin. Para yung number 1, tertiary, doon papasok sa loob. Same lang sila ng movement. So, yan mga idol. Yan siya. Diba? Yung flow nito, parehas sila ng flow. Tapos, abang lang tayo rito ng number 2. So, yung number 2, ganun din magiging flow niya. Kapag ganun naman dito. So, yun. Tapos, pagkatapos natin mag-layout ng first branch, yung first branch ngayon ang kukuha na natin ng layout para maging balance silang tignan. Halimbawa, ito. Yung 1 kasi nandun na sa loob. So, dapat yung 1 nito, dito na papunta sa part na to. So, ito na yung 1. So, ilalagay natin doon. So, ayun. Diba? Kasi ito ngayon yung number 3. So, ulitin natin. Kung saan sumupling yung primary, halimbawa, yan. Yun din yung continue nito. Yung number 3. Although, maliit pa siya, hindi natin pwedeng i-wire yan dahil ang kailangan nating wire dyan is 0.8 na lang. Merong ganong wire, 0.8. So, yun. So, nakuha na natin ngayon to. So, yan. Di ba, silip siya? So, kukuha na natin ngayon. Ito ngayon ay number 1 nandiyan. Ito ngayon, dito natin dadalhin yan. Yung 1 niya, nandito na. Sa kabila. Ayun. So, isang ganun lang. Okay na yan. Yan. Ito, hindi natin kailangan yan. Pa-wired lang yan. Andito ang kailangan nating node. Yung dalawa dito. Ito, tsaka ito. Ayun.
Pag sinilip natin yung sa top view yan, nakita nyo yung buka. Ito ngayon, ito naka 4 o'clock, 8 o'clock. Ayun. Tapos, ito naman ngayon, ito kasi dito yan, 1 o'clock. At ito naman ay 11 o'clock. Ayan siya. Ayan na siya mga idol, di ba? So, nakukumpleto na natin yung ating branches. Tapos ito ngayon, ito yung sumunod na sanga dito sa Apex. So dapat ang layout natin, ito yung tatlo. So ito yung dalawa, ito yung isa. Bali magiging layout nito, unang bend nito ay papunta to dito. Siya ay magpipill up sa negative space na to. So ayan. So dadali natin to dito. Tapos pagka baba, angat. So ayan. Naka-prepare na ngayon yung bali niya, papunta dito yung isang sanga. Ayan. Ayan na mga idol, natapos na natin ang ating Buxus Harlandi Eye. So ilang branches lang ang kinuha natin. So, pero sa una, doon ako nakafocus sa first branch and trunk. Dalawa lang muna. Then sabi ko nga sa inyo, wag muna kayo mag-focus doon sa mga branches sa taas kasi mas mahihirapan kayo pagka nag-multiply yan. Hindi nyo alam kung paano nyo ile-layout yan kasi magbabangga-banggaan yan. Hanggang malito na kayo, hindi mo alam kung ano gagawin sa secondary o tertiary branches nyo. So, hindi kagaya nito na nakafocus ka lang sa first branch, then trunk, continue ng trunk, nag-tapered tayo doon. So, ito na ngayon siya. Tapos, pag ito ngayon, nangawit na to, at talagang pwede na siyang walang wire, doon pa tayo magsa-setback. Tapos, ito na ngayon yung continue ng ating trunk. Then, dyan tayo mag-apex sa part na to. Andito pa lang ang ating apex. So, madalit salita, tapering pa lang, tapering trunk pa lang ang ginagawa natin. Wala pa tayo sa apex. So, ito ay part pa rin ng trunk to. At dito pa lang tayo magdodome. So, yun lang mga idol. Sana meron kayo napulot na tip sa aking mga tinuturo. At ito huwag niyo sanang pagsawaan at maraming salamat sa inyong suporta at panonood. Yun lang mga idol. God bless.